May isang babae na nagngangalang Rosel, isang successful na negosyante sa Maynila. Siya ay mayaman, maganda at matalino, pero sa kabila ng lahat ng ito'y siya ay nakaramdam ng pagod sa kanyang buhay. Isang araw, nagbasa siyang dalhin ang kanyang kotse sa isang maliit na repair shop sa labas ng lungsod para magpa-check up. Sa pagpasok niya sa shop, nakita niya ang isang mekaniko na may malalim na mga mata at may mapang-akit na ngiti. Siya ay nagngangalang Jeric. Si Rosel ay agad na na-inlove sa paraan ng pagtingin ni Jeric sa kanya, pero hindi niya ito pinapahalata. Magkano kaya ang magastos ko sa pagpa-check up ng kotse ko? Tanong ni Rosel kay Jeric. Depende po sa problema ng kotse ninyo, ma'am, sagot ni Jeric. Pero, pwede ko kayong tulungan nang malaman kung ano ang problema. Habang ginagawa ni Jeric ang pag-check up ng sasakyan, si Rosel ay hindi maipaliwanag, mapatingin sa kanya. Nakita niya kung paano siya nagtrabaho ng may pagmamahal at dedikasyon. Si Rosel ay nagsimulang mag-isip kung ano kaya ang pakiramdam kung siya ay makakasama si Jeric sa labas ng shop. Kumusta na ang kotse ko? Tanong ni Rosel kay Jeric matapos ang ilang oras. Okay na po siya, ma'am, sagot ni Jeric. Pero may nakita akong problema sa engine. Kailangan mong palitan ang isang party. Si Rosel nagtanong tungkol sa gastos at nag-usap sila tungkol sa presyo. Pero habang sila nag-uusap, si Rosel ay nakaramdam ng kakaibang chemistry sa pagitan nila ni Jeric. Gusto mo bang lumabas tayo at kumain? Alok ni Jeric kay Rosel habang siya ay nagbabayad. Si Rosel ay nagulat sa alok, pero siya hindi tumanggi. Oo, gusto ko, sagot niya. At sa kanila unang bisis na lumabas bilang magkasama, si Rosel ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa, pero siya ay naghanda ng malaman. Sa kanilang unang beses ng date, si Rosel nakita niya ang ibang bahagi ng personalidad ni Jeric. Siya ay hindi lamang isang mekaniko, kundi isang taong may pangarap at mga hilig. Si Rosel ay na-inlove sa kanya ng higit pa. Pero may isang problema. Si Jeric ay may lihim na hindi niya sinabi kay Rosel. Isang lihim na pwedeng mabago ng lahat. Habang sila ay mas lalong nagkakalapit, si Rosel ay patuloy na nakikita ang magandang katangian ni Jeric. Siya ay masayahin, mapagmahal sa trabaho at tunay na interesado sa mga bagay na gusto ni Rosel. Pero may mga pagkakataon na napapansin ni Rosel na tila may iniisip si Jeric na hindi niya sinasabi. Jeric, ano ba ang pangarap mo? Tanong ni Rosel isang gabi habang sila nakaupo sa tabing dagat. Pangarap ko, gusto ko talagang magkaroon ng sarili kong shop, sagot ni Jeric. Pero hindi ko alam kung kailan mangyayari yon. Si Rosel ay nakapansin na tila may lungkot sa boses ni Jeric. Bakit hindi mo alam kung kailan mangyayari? Anong humahadlang? Tanong niya. Jeric smiled pero hindi sumagot agad. Wala naman. Mga pangarap lang talaga yan na hindi ko pa makakamit, sabi niya. Rosel felt a pang of curiosity. May iba pa ba kay Jeric na hindi niya sinasabi? Rosel decided to drop it for now. Pero hindi niya maiwasang isipin na mahigit pa sa kwento ni Jeric. Isang gabi, habang sila naglalakad sa Maynila, nakita ni Rosel ang isang lumang larawan sa wallet ni Jeric. Ang larawan ng isang babae na may hawak na bata. Sino sila? Tanong ni Rosel. Jeric's expression changed at tila siya'y nagulat. Sila? Mga kamag-anak ko, sagot niya. Pero Rosel noticed na hindi komportable si Jeric sa tanong niya. Rosel wondered kung ano talaga ang taong nasa larawan at kung bakit hindi komportable si Jeric na pag-usapan ito. Rosel decided to let it go for now. Pero siya ay determinado na malaman ang totoo tungkol kay Jeric at sa mga lihim niya. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, si Rosel ay nagpatuloy na nakikita ang pagbabago sa pag-uugali ni Jeric. Minsan siya ay masayahin at maaalalahanin, pero may mga pagkakataon na siya ay malayo at tahimik. Sila ay nagsimula ng mag-isip kung ano ba talaga ang nangyayari kay Jeric.
Jeric, may problema ba? Tanong ni Rosel isang gabi habang sila'y nasa bahay niya. Parang may iniisip ka kasi. Jeric smile at umiling. Wala naman, okay lang ako, sagot niya. Pero si Rosel ay may iba pa. Nakita niya ang takot sa mata ni Jeric noong isang gabi na may kumatok sa pinto ng shop niya. Jeric, pwede ba kitang tanungin? Tanong ni Rosel. Kung may problema ka, gusto kong malaman ko. Tumingin lang si Jeric kay Rosel. Salamat Rosel, pero okay lang talaga ako, sabi niya. Hindi naniniwala si Rosel sa sagot ni Jeric, pero hindi niya siya pinilit. Rosel decided to wait and see if Jeric would open up to her eventually. Isang gabi, habang sila'y nasa isang restaurant, may isang lalaki na lumapit kay Jeric. Jeric, kailangan kitang makausap, sabi ng lalaki. Jeric expression changed at siya'y agad na tumayo. Rosel, patawad, kailangan ko munang umalis, sabi niya. Rosel watched as Jeric followed the man outside. Rosel wondered kung sino ang lalaki at kung ano ang koneksyon niya kay Jeric. Rosel decided to follow them from afar. Rosel saw Jeric and the guy na nag-uusap ng palihim. Rosel couldn't hear what they were saying, pero nakita niya ang desperasyon sa mata ni Jeric at sa kanya nakita ang isang papel na inabot ng lalaki kay Jeric. Ano ba talaga ang nangyayari kay Jeric? Si Rosel ay nanonood habang si Jeric at ang lalaki ay naghihiwalay. Si Jeric ay mukhang nababalisa at nakita ni Rosel ang tensyon sa kanyang kilos. Nang bumalik si Jeric sa misa, sinubukan ni Rosel na magmukhang normal. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Rosel. Sinubukang magmukhang casual. Ngumiti si Jeric ng pilit. Oo, okay lang ang lahat. Kailangan ko lang hanapin ang ilang lumang problema, sagot niya. Hindi kumbinsido si Rosel pero hinayaan niya muna ito habang siya ay natatapos kumain at lumabas ng restaurant. Hindi maiwasan ni Rosel na isipin na may iba pa. Habang sila naglalakad, tumunog ang cellphone ni Jeric. Nag-atubili siya sandali bago sumagot. Narinig ni Rosel na nagsasalita siya ng mahina at ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging mainit. Jeric, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Rosel nang ibaba niya ang telepono. Nagbuntong hininga si Jeric. Kailangan ko lang harapin ang isang bagay. Pwede ba kitang ihatid sa bahay mo? Tanong niya. Tumango si Rosel pero ang kanyang isip ay abala. Sino ba ang lalaking kausap ni Jeric? Ano ba ang nangyayari? Nagpasya siyang mag-imbestiga. Nang ihatid siya ni Jeric sa bahay, nagpasalamat si Rosel at nagpaalam. Pero pagpasok niya sa apartment, kinuha niya ang laptop at nagsimulang maghanap ng anumang impormasyon tungkol kay Jeric. Hinanap niya ang mga pangalan ni Jeric at ang shop niya. Anumang pwedeng magbigay ng clue tungkol sa nangyayari at sa kanya nakita ang isang balita na nagpapagulat sa kanya. Isang artikulo tungkol sa isang mekaniko na nagngangalang Jeric na ang sangkot sa isang iskandalo ilang taon na ang nakaraan. Lumawak ang mata ni Rosel habang binabasa ang artikulo. Mukhang si Jeric ay nakusahan ng pagnanakaw at nagtago. Pero ang artikulo ay may binanggit na testigo, isang babae na sumaksi laban sa kanya. Abala ang isip ni Rosel. Siya ba talaga ang babae sa larawan na ipinakita ni Jeric sa kanya? At ano ang koneksyon nito sa lalaking kausap ni Jeric? Determinado si Rosel na malaman ang totoo. Si Rosel ay patuloy na nagbabasa ng artikulo at nakikita ang mga detalye tungkol sa iskandalo. Nakita niya ang pangalan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Jeric noong mga panahong iyon at ang pangalan ng babaeng testigo. Nagtataka si Rosel kung bakit hindi sinabi ni Jeric sa kanya ang tungkol dito. Ano ba ang dahilan ng kanyang pagtatago ng katotohanan? Rosel decided to dig deeper at nagtanong kay Jeric tungkol dito. Kinabukasan, habang sila'y nasa isang coffee shop, tinanong ni Rosel si Jeric tungkol sa artikulo. Jeric, may nabasa ako tungkol sa iyo sa internet, sabi ni Rosel. Totoo ba ang mga sinasabi nila tungkol sa iskandalo noong mga panahong nagtatrabaho ka sa kumpanyang iyon? Nagbago ang ekspresyon ni Jeric at nakita ni Rosel ang takot sa kanyang mga mata. Rosel, hindi ko alam kung ano ang nabasa mo, pero hayaan mo akong tapusin, sabi ni Rosel. Nabasa ko na ikaw ay inukusahan ng pagnanakaw at nagtago. Totoo ba ito?
Tumango si Jeric at nakita si Rosel ang lungkot ng kanyang mga mata. Oo, totoo. Pero hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Ako ay napilitan lamang na magtago dahil natakot ako sa taong nag-aakusa sa akin. Nagtataka si Rosel kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Rosel. Dahil sa takot ko na iwanan mo ako, sagot ni Jeric. Ayokong mawala ka sa akin, Rosel. Nararamdaman ni Rosel ang pagmamahal niya kay Jeric, pero kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Jeric, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa iyo. Sino ba ang babaeng testigo at ano ang nangyayari sa kumpanya? Tumingin si Jeric sa kanya at nakita ni Rosel ang determinasyon sa kanyang mata. Sige, Rosel, sabihin ko sa iyo ang lahat, pero kailangan mong makinig sa akin hanggang sa wakas. Jeric, handa akong makinig, sabi ni Rosel, pero kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Tumango si Jeric at nagsimulang kwento. Noong nagtrabaho ako sa kumpanyang iyon, may isang babae na nagngangalang Jessa. Siya ang testigo at sumaksi laban sa akin, pero ang totoo, siya ang may pakana ng lahat. Ginawa niya ang kanyang posisyon upang akusahan ako ng pagnanakaw. Nagtataka si Rosel bakit niya ginawa iyon. May galit siya sa akin, sagot ni Jeric. Noong mga panahong iyon, may isang proyekto kami na pinagtatrabahuan. Ako ang pinuno ng grupo at siya ang isa sa mga miyembro. Pero hindi kami nagkakasundo sa mga ideya namin. Siya ang gusto ng boss namin, pero ako ang may mga ideya na nagustuhan ng mga kliyente, kaya nagalit siya sa akin. Nakikiramay si Rosel kay Jeric. Ano ang nangyari pagkatapos? Nagtago ako dahil sa takot ko sa mga taong nag-aakusa sa akin, sagot ni Jeric. Pero hindi ko alam na may mga taong naghahanap sa akin hanggang ngayon. Tumingin si Rosel kay Jeric. Jeric, naniniwala ako sa iyo. Pero kailangan nating harapin ang mga taong ito at linawin ang lahat. Tumango si Jeric. Oo, kailangan natin gawin iyon. Salamat Rosel, hindi mo ako iniwan. Naramdaman ni Rosel ang pagmamahal niya kay Jeric. Hindi kita iiwan, Jeric. Kasama kita hanggang sa wakas. At sa kanila na pagpasyahan na harapin ang mga taong nag-aakusa kay Jeric at linawin ang lahat. Nagtungo sila ni Jeric at Rosel sa opisina ng kumpanya upang harapin ang mga taong nag-aakusa kay Jeric. Nakita nila ang babaeng testigo na si Jessa at ang mga opisyal ng kumpanya. Jeric, bumalik ka na pala, sabi ni Jessa na may halong sarkasmo. Akala ko ba ay nagtago ka na talaga? Hindi ako nagtago dahil sa takot ko sa iyo, sagot ni Jeric. Nagtago ako dahil sa takot ko na hindi pagkakaintindi ng mga tao sa akin. Nag-usap sila tungkol sa mga nangyari noong mga panahong iyon at nagpakita si Jeric ng mga ebidensya na nagpapatunay sa kanyang inosente siya. Nakita ni Jeric ang mga ebidensya at pinakita ni Rosel ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Pasensya na, Jeric, sabi ni Jessa. Nagkamali ako. Ginamit ko ang posisyon ko upang saktan ka. Tumango si Jeric. Nakalimutan ko na ang lahat pero sana ay matuto ka sa mga pagkakamali mo. At saka pinatawad ni Jeric si Jessa at nagpasya ang kumpanya na ibalik ang kanyang trabaho. Nakita ni Rosel ang saya sa mata ni Jeric at nakaramdam siya ng pagmamahal niya sa kanya. Jeric, masaya ako para sa iyo, sabi ni Rosel. Masaya rin si Jeric. Salamat Rosel, hindi mo ako magawa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. At saka sila ay nag-asawa at nagtayo ng isang bagong buhay na puno ng pag-ibig at pag-unawa. Nakita nila ang pangarap nila na nagkakatotoo at sila ay nanatiling masaya at magkakasama hanggang sa wakas.